So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kahapon po, nabalita na nabawi na po ng gobyerno ng Pilipinas yung pagmamay-ari po ng NGCP sa pamamagitan nga po ng Maharlika Fund. So, interesting po kasi pag-usapan ito, no? Kasi ito po yung mga bagay na pagkakamali po ng gobyernong ito na pilit pong tinatama pero medyo mahirap po gawin. Kasi ang point ko dito, no, yung grid po ng Pilipinas sa kuryente, ang may-ari po niyan talaga dati, gobyerno, 100%. Nung panahon nga po ito, nung Marcos na tatay, di ba yung Napocor? Oh, tapos nung panahon nga po ni Gloria, di ba sa pamamagitan nga po ng IPIRA law, na hindi ko po talaga makuha yung point kung ba't niya ginawa ito, ginawang private yung grid ng buong Pilipinas. So wala tayong control kung paano po pinapatakbo yung distribution ng kuryente sa buong Pilipinas. At ang malupit pa dito, may mga Chinese pa po na pagmamayari 40%. So ang gusto ko lang sabihin dito, na andaling bitawan po ng ganyang klaseng mga operation ng gobyerno, 'di ba tulad ng ginawa ni Gloria, 'di ba pumirma lang eh. Gumawa lang ng batas eh. Wala na sa atin yung grid ng Pilipinas. Pero yung pagbawi is mahirap. Oh, 'di ba? Ito po yung mga pagkakamali na pilit mo tinatama na alam naman po natin medyo mahirap gawin. And by the way, no, nung ginawa nga po ng gobyernong ito, yung pagbawi nga po ng grid, 'di ba? Ng operasyon ng Pilipinas, naalala ko po yung tatay na Marcos. Kasi po, alam naman po natin na karamihan po talaga ng necessity na serbisyo is dati po is government owned. 'Di ba? Merong negative, merong positive, pero pag-usapan natin 'yan, itong mga nangyari po sa mga pag-private, 'di ba, ng mga necessity na operation ng Pilipinas, no? Parang gulo ko ata. So ito, kahapon, ito yung nabalita kahapon eh. Tama, 28, di ba? Oh, may nagbabantay. Why the Maharlika Fund is investing in GCP. Okay. So kasi mga kababayan, no, ang alam ko po talaga, ang nagmamay-ari ng NGCP ngayon is si Henry C. Yung mga magkapatid na C, some private company, tapos 40% po Chinese. Okay. So, wala po talagang hawak ang gobyerno dito. And ito po isa sa malaking pagkakamali po na ginawa po ni Gloria talaga, ano. So, ito sabi dito, basahin natin yung balita ng ABS-CBN, di ba? This is one of the reason why we created Maharlika to invest in the national grid. Part na ngayon ng gobyerno sa mangyayari sa ating national grid, 20% lang, pero better than zero. Totoo naman. May nagbabantay na representante ng gobyerno, 'di ba? So kasi sa hindi lang po nakakaalam ng grid, no. Yung grid po kasi siya po yung ah, may responsibilidad, 'di ba, para po sa transmission po ng kuryente sa buong Pilipinas, 'di ba? So dati po walang pakialam ang gobyerno dito kasi nga po naka-private eh. 'Di ba wala man lang nagbabantay. Hindi po katulad sa Maynila at sa Manila Water na may nagbabantay. Eh dito po kasi wala po talaga. So lahat po 'yan, no, nangyari po 'yan nung panahon nga po ni Gloria. Okay. So ngayon pag-usapan muna natin 'tong nangyari sa Maharlika Fund. So ito naalala ko 'tong Maharlika Fund mga kababayan, maraming kumontra dito, 'di ba? Pero ngayon nakita na po natin kung ano ang vision ng Maharlika Fund. 'Di ba? Masyadong visionary, no? Alam ko medyo malayo pa tayo doon, especially kung ito ay mapapabayaan, 'di ba? Pero at least nakita po natin kung ano ba talaga yung adhikain po ng Maharlika Fund, 'di ba? So, isa nga po dito is ah mabawi yung mga ibang nawala sa gobyerno, like NGCP, like yung grid. At ang nakakatawa dito mga kababayan, no, ang isa sa mga kumontra dito po sa Maharlika Fund po na 'to, si Babalina, yung kapatid ng presidente. Ito naalala ko 'to, eh. Gaga talaga 'to, eh, 'no. Other senators raised concern versus Amin back Maharlika bill. Naalala niyo 'to, 'di ba? Nung pinopropose po itong Maharlika Fund mga kababayan, no, si Amy Marcos talaga yung isa sa pinaka
kumokontra dito. Eh, ang akala ko ba, ito yung point ko eh. Di ba yung si Amy Marcos ngayon, ano siya ngayon? Re-electionist. Palagi niya sinasabi sa mga campaign ad niya or kahit sa mga interview na naman ako ang public service sa tatay ko. Di ba ayan ang lagi niya sinasabi eh. Di ba? So, ang alam ko, nung panahon ng tatay mo, tayo may-ari ng Meralco, gobyerno may-ari ng Nawasa, gobyerno may-ari ng PLDT, pati Napocor, gobyerno may-ari niyan. Pero nung nawala kayo sa pwesto, lahat po 'yan na-privatized. Oh. So ngayon, isa sa adhikain po ng Maharlika Fund is bawiin po yung mga dating government owned para magkaroon po tayo ng control diyan. Kokontrahin mo? Eh akala ko ba nakuha mo yung public service mo sa tatay mo? Ako nagdududa na ako kung nagdududa na ako sa iyo kung talagang tatay mo 'yan. Hindi, 'di ba may tsismis, 'di ba? Tsismis lang naman 'yun eh. Pero ewan natin kung totoo 'yun 'no. So mga kababayan 'no, balikan natin yung NGCP. Okay. So ito, nabasa ko yung ano eh, yung history ng NGCP. Okay? Nabasa ko yung ano eh, history ng NGCP. So ito from 2001 to 2009, 'di ba? Ito June 8, 2020, 2001. President Gloria Macapagal Arroyo. So si Gloria talaga, 'di ba? Signed RA 9136 Electricity Power Industry Reform Act. IPIRA law, which introduced market competition in the energy sector and mandated the creation of National Transmission Corporation, Transco. So anong nangyari dito Ito 18 days after the law was approved on June 26, 2001, Transco was a unit of another government-owned corporation, National Power Corporation. Ito na nga po yung Napocor. So yung binuo nga pong NPC ni Gloria is nagkaroon po sila ng ano, binding with Napocor. O, di ba? Pagkatapos ng mga kababayan, dahil po sa IPIRA law po na yan, yung NPC po na yan, yung Transco po na yan, yung Transco na yan, naging NGCP na. So nakita niyo mga kababayan, no, ang point ko dito, bakit mo pa privatize yung kuryente ng Pilipinas para magkaroon ng kompetisyon? Eh necessity po yan ng bawat tao. At sinong malaking pera, 'di ba, sa private sector ang kayang pumondo, 'di ba, ng kuryente ng Pilipinas? 'Di ba? Marami ba? Marami bang kayang pumondo niyan para magkaroon ng kompetisyon? So ano nangyari ngayon? Nagkaroon ba ng kompetisyon? Wala. Hindi. Oh, so palpak yung IPIRA law. Kasi yung competition mga kababayan, okay po 'yun. Kasi at least nagkakaroon po tayo ng free market. Bumababa po yung presyo basically kapag nagkakaroon po ng kompetisyon. Yun nga lang po, nagkaroon ba ng kompetisyon? Hindi. Wala. 'Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, no, so para mas maganda, no, may video pala ako dito, no, report from News 5. So panoorin muna natin 'to, no, para makadagdag tayo ng inputs. Sige. Corporation na bili ng shares na hawak ng China sa power grid ng Pilipinas. Ayon kay MIC President Rafael Consing, interesado silang bili ng shares ng State Grid Corporation of China sa Yan. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. So ito importante 'to mga kababayan. Kaya po nagkandahetot-hetot po yung grid natin. Actually may problema yung grid natin. 'Di ba kasi for example sa amin sa Iloilo pa lang minsan nagkakaroon kami ng brownout ng 3 araw. 3 araw na brownout. At ang sinisisi po doon, grid. Oh, 'di ba naalala niyo 'di ba nagkaroon pa ng hearing diyan si Rapi Tulfo. Oh. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, bakit nakipag-partnership ang NGCP para makakuha ng share ang China? China mismo ito mga kababayan. China mismo ito, gobyerno po ng China mismo, merong 40% na pagmamay-ari sa NGCP. Tingnan niyo naman kalokohan na 'yan. So ngayon, at least ngayon mga kababayan, nakuha natin yung point na plano rin pala ng Maharlika Fund na kinokontra dati ni Amy Marcos
nabilhin pati po yung shares po ng China. So this is good news 'pag ito po nangyari po ito. So ang sinasabi ko nga dito 'no, ang daling bitawan po ng mga ganyang klaseng operation, gagawa ka lang ng batas, eh, finish na, eh. Pero yung pagbawi po, una kailangan ng pera. Pangalawa, kailangan mo ng political will dito. Oh, eh, ang problema 'di ba, saan ka kukuha ng pera? Uutangin. Buti na nga lang merong Maharlika Fund. So nakita natin yung ano, yung vision at saka mission ng Maharlika Fund. So continue natin. Sa ngayon kasi 40% ng NGCP ang pagmamayari ng Chinese State Grid. Pero nilinaw ng Maharlika na wala pang formal na negosasyon tungkol dito. Nag-ugat ang diskusyon kasunod ng pagbili ng Maharlika ng 20% stake sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated. Oh, so ngayon 'no, nung panahon ni Digong nagawa ba 'to? 'Di ba hindi naman. Oh, kasi parang si Digong pa nga parang pabor pa nga ata na 'di ba makuha ng China yung grid ng Pilipinas, eh. Oh, SGP na siya namang may hawak ng 40% din na shares ng NGCP. Dahil sa investment ng Maharlika sa SGP, nakakuha ang gobyerno ng tig-2 pwesto sa board dito at sa NGCP. Ibig sabihin, mas magkakaroon na rin ng boses ang pamahalaan sa pagpapatakbo ng National Grid. so good job 'to, good job 'to mga kababayan, 'di ba? Good job po ito. So yun nga lang mga kababayan 'no, para po sa mga bobong mga DDS 'no, wala pong tamang ginawa ang gobyernong ito. Kasi well, actually sa mga kababayan 'no, wala namang problemang bumatikos. Kahit sino 'no, karapatan niyang bumatikos sa gobyernong ito. Pero pumapangit po kasi yung batikos 'pag meron na pong pulitikong nakaano, nakabuntot. Parang palpak ang Marcos, magaling ang Duterte. 'Pag gano'n ang pangit na nun, eh. Okey lang sana kung babatikusin niyo yung gobyerno na ano, eh, palpak, palpak. Okey yun, eh, para sa akin, eh. Kasi wala namang perpektong gobyerno, eh. Pero 'pag sinasabi ninyo na palpak ang gobyerno, ibalik ang mga Duterte, bullshit po yun, 'di ba? Masyado kayong dogmatic masyado, 'di ba? Oh, continue natin 'no. So ngayon mga kababayan 'no, ang gusto ko lang sabihin dito, ito, eh, may slide pa dito, eh, continue natin, ano pa ba nilagay ko dito? Okey. So, 'yan. So, ito yung sinasabi ko nga kanina, 'di ba? Kung dati po yung PLDT pagmamay-ari po ng gobyerno, 'di ba? PLDT was permitted to operate during martial law during the 1970s. PLDT was nationalized by the government. Oh, yun nga lang nung pagpasok nga po nung, napatalsik nga po si Ferdinand Marcos Sr., bumalik po ito sa pribado, 'di ba? Actually, nakakapagtaka lang po talaga 'no, kasi ako galing po akong Middle East 'no, sa Kuwait. Sa Kuwait po, meron po silang ano dun, meron silang sariling, ah, telephone company, yung Wataniya, oo. Puwede kang mamili ng ibang company, ng private, pero ang mga tao po dun mas prefer po nila yung national na telecom company nila. So sa Pilipinas walang gano'n. So sayang 'di ba, sayang, sayang, 'di ba? So actually meron pa yan dito 'no, so ito pa yung MWSS 'no, yung NAWASA. Well, yung sa NAWASA naman medyo okey naman po ito. Para sa'kin, yung pag-privatize ng NAWASA or ng MWSS kasi po ang nangyari po dito 'no, concession po yung MWSS sa Maynilad at saka sa Manila Water. So, para sa'kin okey yun kasi merong pakialam ang gobyerno. 'Di ba hindi po katulad sa grid na wala talaga dati, ngayon meron na. Oh, 'di ba? So ayun mga kababayan 'no, so kayo po diyan mga kababayan 'no, ano masasabi niyo nga po dito sa pagbili nga po ng gobyernong ito ng 20% po ng grid? Dahil nga po sa kapalpakan nga po ni Gloria at saka ni Gloria Macapagal Arroyo at saka ni ano, pati si Amy Marcos dami na rin natin, palpak po talaga, eh. Kasi kung hindi po natuloy yung Maharlika Fund, eh, di wala tayong 20% sa NGCP, 'di ba? So kayo ba, agree ba kayo dito sa ginawa po ng gobyernong ito? So paki-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa team replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.